Every gising is a blessing. Dapat alam mo ito araw-araw. Sa sobrang dami ng gising natin, nakakalimutan nating magpasalamat dahil nagising pa tayo. Nagpaplano tayo sa mga darating na araw at linggo ng ating buhay na para bang siguradong sigurado tayo na magigising pa tayo. Kapag napunta sa kaseryosohan ang usapan ng isang grupo, mapa kaibigan man o pamilya, meron at merong magsasabi na hindi naman talaga tayo sure kung magigising pa tayo kinabukasan. Wala naman talagang nakakasiguro sa buhay. Na wala naman talagang nakakaalam ng kinabukasan ng mga tao kundi ang Diyos lang. Yun naman pala eh. Kung Diyos ang may hawak ng bukas natin, di dapat pala nagpapasalamat tayo sa Diyos araw-araw dahil nagigising pa tayo araw-araw. Na kung may plano tayo sa ating buhay, hingin natin ang pagising niya sa atin araw-araw. Kung Diyos ang may hawak para magising pa tayo sa araw-araw, kung tutuusin, walang masamang binibigay ang Diyos na lahat ng plano at ginagawa niya sa ating buhay ay maganda lahat. Dapat pala ang pasasalamat natin sa Kanya, dapat pala tuloy-tuloy. At kung siya ang nagbigay ng gising na yan, malaking blessing yan na bahagi pa rin ng plano niya ang paggising natin sa buhay. Kung bagong blessing ang paggising, dapat tuloy-tuloy din nating hinaharap ang araw-araw hanggang sa makuha at mapasa atin ang plano niya para sa buhay natin. Kung alam natin na nasa loob tayo ng plano ng Diyos, mas protektado tayo sa lahat ng masama sa paligid natin. Lalo na ngayong panahon ngayon, kailangan natin ng malaki at matibay na proteksyon. Marami ang dapat nating ipagpasalamat kapag tayo ay nagising. Ituring itong bagong simula. Simula ng pagbangon sa problema at simula ng bagong blessings na makukuha. Ano man ang laki at lubog mo sa sitwasyon mo ngayon, tandaan na pwede mong baguhin ang lahat. Na pwede mong diskartihan ng bago. Kapag nagising ka pa ngayon, ibig sabihin, tuloy lang ang plano ng Diyos sa ating buhay. Humingi ng guidance, humingi ng assistance sa Kanya. Idasal na ibigay niya ang tamang direksyon sa buhay mo. Ang tamang sitwasyon sa buhay mo. Sabi nga sa Psalm 5:3, In the morning, Lord, you hear my voice. In the morning, I lay my requests before you and wait expectantly.